Bonus Chapter 90.5 may malalim na ibig sabihin na maaring hindi lang napansin ng karamihan sa atin. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Yan ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Kops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok. Bonus Chapter 90.5, I Hate Losing. Sa pag-uumpisa ng bonus chapter, isang maaliwalas na tanawin ang sumalubong sa atin. Makikitang magkasama ang dalawang pangmalakasang Diyos ng Griego habang naglalaro ng chess. Sa panel na ito, sobrang tutok ni Zeus sa kung anong galaw pa kaya ang kanyang gagawin, subalit pinagsabihan na siya ng kanyang kuya na si Hades na sumuko na sapagkat checkmate na siya. Isang maaliwalas na ngiti ang makikita kay Zeus, sabay sabing nagsisimula pa lang siyang mag-init kaya isang round pa daw at paniguradong mananalo na siya. Ngunit sa ikalawang laban, checkmate na naman si Zeus. Kita na sa mukha nito ang gigil kaya bumanat na naman ang panibagong rason, hindi pa daw nag-iinit ang kanyang kamao kaya isang round pa ulit. Ang tugon na lang ni Hades sa kanyang nakababatang kapatid ay makikipaglaro siya kay Zeus hanggang sa makontento ito, ganun niya kamahal ang kanyang kapatid. Tuloy-tuloy ang laro ng dalawa dahil paulit-ulit lang na natatalo si Zeus, nagsimula sila ng umaga at hanggang sa paglubog ng araw ay hindi pa rin sumusuko ang Almighty Zeus natin. Alang niya, lalaban pero hindi susuko. Nagpuputukan na ang ugat nito sa noo kaya tinanong na siyang muli ng kanyang kuya Hades kung gusto pa niyang ipagpatuloy ang laban. Biglang sinuntok ni Zeus ang chessboard at nagtalsikan ang mga pyesa kung saan-saan at sa di malamang dahilan, may natirang isa, ang king ni Zeus na nakatayo sa gitna. Masayang masaya si Zeus, mga Kops, sa pandarayang kanyang ginawa at nagdiwang na ito sa kanyang pagkapanalo daw. Subalit pinutol ni Hades ang kasiyahan ng kanyang kapatid sapagkat may isang galaw pa siya, hawak-hawak na nito ang kanyang piyesang king na siyang nagpatalsik sa king ni Zeus kaya ang panalo pa rin sa laban, kahit na nagkadayaan, ay si Hades pa rin. Sa huling panel, makikitang malungkot si Zeus habang ang kanyang kuya Hades ay relax lang at nakangiti. Saglit lang, alam kong napaisip ang ilan sa inyo kung paano nakuha ni Hades ang kanyang king kung biglang nandaya si Zeus na nagresulta sa pagtalsikin ng mga pyesa. Mga Kops, kung papansinin ng mga kamay ni Hades, ang isa ay nanatiling nakahawak sa libro habang ang isa naman ay mabilis ang galaw na parang may kukunin. Ito ang sagot kung paano nagawang makuha ni Hades ang kanyang king. Mukhang kabisado niya ang ugali ng kanyang bunsong kapatid kaya alerto siya kahit na mukhang kalmado. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang ibig ipahiwatig ni Shinya Yumimura at Takumi Fukui sa bonus chapter na to. Sa pagsusuri ng tagisan ng talino at pagpaplano, ang kalmadong pag-iisip ay isang napakahalagang aspeto. Sa laro ng chess ng dalawang magkapatid, malinaw na makikita ang kahalagahan ng pagiging kalmado, ngunit hindi ito nagtatapos sa simpleng laro lamang, sapagkat mas malalim ang mensahe na nais iparating ng mga may akda. Simulan natin kay Beelzebub at ang kanyang kaugnayan kay Hades. Bago pa man mabasa ni Beelzebub ang Forbidden Book, malamang ay alam na ni Hades ang laman nito. Bilang pinuno ng Underworld, may access si Hades sa lahat ng aklat sa kanilang library, na maaari nating ituring na kanyang personal na koleksyon. Ang Forbidden Book na nabanggit sa Kabanata 88, ay isa lamang sa maraming lihim na hawak ni Hades. Ang kaalamang ito ay nagpapahiwatig na pinaplano ni Hades ang bawat hakbang upang mapigilan ang delubyong paparating. Subalit sa kasamaang palad, siya ay namatay sa laban, ngunit may mga hint ang mga may akda na kahit wala na si Hades, na ilatag na niya ang mga plano upang makapalag ang mga Greek gods kung sakaling dumating ang delubyo. Una, ang counterplan ng Primordial laban sa Primordial. Ang pinakamalaking kaganapan na gumimbal sa atin ay ang planong pagbuhay ni Odin sa mga Primordial gods, isang hakbang na nagpabago ng takbo ng kwento. Sa pagkakataong ito, lumalabas ang posibilidad ng pagtutulungan ng mga Greek gods at isang misteryosong VIP na bilanggo sa Tartarus. Ang misteryosong bilanggong ito, na tila isang primordial god, ay may espesyal na trato mula kay Hades, binigyan pa siya ng upuan samantalang ang ibang bilanggo ay nakakulong ng mahigpit. Ang laban ng Primordial laban sa Primordial ay isang malaking tagpo na nag-aabang sa mga mambabasa, tiyak na kapanapanabot ito mga Kops. Para sa mga hindi pa nakakapanood nito, ilalagay ko ang link sa description para may ideya kayo kung sino ang tinutukoy kong misteryosong VIP na nakakulong sa Tartarus. Salamat. Pangalawa, ang All-Seeing Eye. Ang pagpapakita ng All-Seeing Eye sa isang capsule pod, kasama nito ang isang test subject na mukhang isda na maaaring si Poseidon, ay nagdaragdag sa posibilidad ng pagbabalik ng mga makapangyarihang Greek gods. May isa sa katuparan ito sa tulong ng Lord of the Flies, kaya sa pagkakataong ito, papasok si Adamas.
Ang pag-iingat nito kay Beelzebub upang matigil ang laban sa pagitan ni Odin ay nagpapahiwatig na alam niya ang ilan sa mga plano ni Hades. Ang mga hakbang na ito ay isang pag-iingat upang masigurong hindi masisira ang nakalatag na plano. Ikatlo, ang Dragon Slayer. Ang huling laban sa chess ng magkapatid ay nagpapakita na kahit gaano man kasama ang sitwasyon, may natitirang pag-asa. Ang galaw na ito ni Hades upang manalo sa isang imposibleng laban ay isang patunay ng kahalagahan ng kalmadong pag-iisip at maingat na pagpaplano. Ang mga simpleng detalye na isiningit ng mga may akda ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan. Ang pagkapanalo ni Hades sa imposibleng laban, na may kasamang pandarayan ni Zeus, ay sumisimbolo sa kanyang huling alas. Ito ay walang iba kundi ang Dragon Slayer, ang sinasabi ni Buddha na siyang yayanig sa Ragnarok o sa madaling salita, siyang papatay kay Odin. Sa kabuuan, mga Kops, ang misteryosong VIP na nakakulong, si Siegfried ang Dragon Slayer, at si Beelzebub na siyang bubuhay sa mga namatay na Greek gods ay lahat nasa poder ni Hades noong siya'y nabubuhay pa. Kahit teorya pa lamang ito sa ngayon, pinagtibay naman ito ng mga hint ni Shinya Yumimura at Takumi Fukui kaya naging solido ang teoryang nalikha. Maaaring tila wala lang sa iba ang bonus chapter 90.5, pero sa malalimang pag-oobserba, mayayanig ka talaga. Saglit lang mga Kops, isisingit ko na rin ang maliit na detalye na maaaring hindi mo napansin. Ang susunod na kabanata natin ay kabanata 71, hindi pa ito inilalabas, pero sinubukan kong balikan ang kabaliktaran ng 71, at ito ay ang kabanata 19. Ang laman nito ay ikagugulat nyo sapagkat ang lumalaban sa kabanatang ito ay isang samurai rin. Nabigla ako dito dahil ito rin ang punto kung saan sasabayan na ni Sasaki si Poseidon sa bakbakan gamit ang dual sword, isa ito sa matinding bakbakan sa Ragnarok kung saan nagtagisan ang sobrang bibilis na pag-atake at pagdepensa. Ngayon, sa kasalukuyang kabanata 70, nasa alanganin ang pambato ng sangkatauhan. Maari kayang ang kabanata 19, ay isang pahiwatig na sa kabanata 71, ay lalampasuhin na ni Shoji ang Sword God. Sa mga nakalimot na, ipapaalala ko lang po na ilang beses nang ipinakita ang mga sekretong galaw ni Susanoo. Ito ay ang Shinryu Rozo na gamit niya sa pagdepensa, at ang Amano Magaeshi na pang-opensa, malawakan ang kayang gawing pinsala nito, at nataman rin si Shoji na talagang nagpahirap sa pambato ng humanity. Sa madaling salita, may ilalabas pa talaga ang pambato ng sangkatauhan dahil hindi pa ipinapakilala ang kanyang Valkyrie at kung ano ba talaga ang full power nito. Nagkataon lang ba na ang laman ng kabanata 19, ay ang laban ni Kojiro Sasaki, isang magaling na samurai na siyang tumalo kay Poseidon, o isa na itong pahiwatig na samurai muli ng sangkatauhan ang mananalo? At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Jo Thompson, Gilberto at JR. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat.